Saka ka na umalis na pag medyo humina na yung ulan. Mukhang ganun na nga po, ma. Humina ka na! Oo na, papasok na! So ang ginawa ko para di mabasa ang plate ko pag sumuong na ako sa bagyo ay binalot ko na lang bawat pages ng plastic cover. Thankfully ay may tindahan kami ng school supplies noon kaya madali ako nakadiskarte ng pambalot. Libre pa. Bayaran mo yan na. Pag-alis ko, ay, sa letrang B. Buiset! Buiset yung bagyo! Di pa ako nakakalayo, bastang basa na ako. Suungin ko ba naman yung malakas na ulan at hangin eh? Ay talaga nga namang yung payong ko, naging aesthetic na lang. At dahil malakas nga ang ulan, sa letrang I, iilan. Iilang mga sasakyan lang ang pumapasada at walang van sa mga yon. Para sa mga bago sa channel na to, taga Cavite kasi ako at yung pinapasokan kong university ng college ay sa Manila pa. So ang kailangan kong sakyan is van, which is rare. Pwede naman ako mag-jeep kaso ang hassle dahil nga bumabagyo. Kung mag-jeep kasi ako, magdadalawang sakay pa ako kumpara sa van na dire-diretso na agad pa university. Mas komportable, mas mabilis, mas malamig, mas mahal. So, ang nangyari, inabot ako ng mahigit 1 oras sa paghihintay bago makasakay ng van. Thank you, Lord. Kahit basang-basa na ako bago pa man makarating ng university, wala na akong pake. Ang importante, makapagpasa ako ng plate at magkaroon ng baon. Ngayon, nung bumabiyahe na ako, palakas ng palakas palalo yung ulan hanggang sa ito na nga ang kinatatakutan ko. Sa letrang N, nandyan na. Nandiyan na yung baha. Oo, ang taas na ng baha sa mga kalsada to the point na nag-cause na siya ng matinding traffic palabas ng Cavite. Wow! Eding stress level ko, umabot na hanggang langit. Manong! Anong oras na, Manong? Malilate na ako, Manong! 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 Crispin! Basilio! Ingay, yung kabang nararamdaman ko nun? Diyos ko, di maipaliwanag. Di ko alam ano aalalahanin ko. Kung yung thought ba na di ako makakapagpasa on time ng plate? O aabutan kami ng baha sa loob ng van? Mame! During that time, tingin na rin ako ng tingin sa phone ko kung sinuspend na ba yung klase. But unfortunately, wala pa ring announcement. Bakit? Bakit di nyo pa suspendin yung klase? Ano hinihintay nyo? Pasko? Hindi, New Year. Pero alam nyo, pasalamat na lang talaga ako sa driver ng van na sinasakyan ko nun kasi di na niya hinintay bumaba yung baha. Naganap na siya agad ng ibang ruta para makaalis sa kinalalagyan namin. Di ako familiar sa dinaanan ng van nun pero basta. Meron siyang inikutang ibang kalsada na maraming dinosaurs at di ganong kataasan ang baha. Galing ni Mano. Lifesaver. Hanga talaga ako sa mga driver na naghahanap ng solusyon sa mga ganong klaseng sitwasyon. Thank you, Manong. Pakis. At pagkatapos nga ng napakahabang paglalakbay, ay nakarating na rin ako sa impyerno. I mean, university. Basta, umabot ng 3 hours 10 minutes yung biyahe. Oo, tandang-tanda ko eksakto dahil isa yun sa core memory ko. Nakaka-stress eh. Pero syempre, kundi dahil kay Manong driver, baka umabot pa kami ng 3 hours 11 minutes. Pagdating ko, nakita kong ang daming estudyante sa may gate, nagkukupulan sila at ang iingay. Hindi ako naman, nagtanong-tanong ano meron. Ano meron? End of the world na! Katapusan na natin! Tulong! Tulong! Lulubog na ang Titanic! Jack! Rose! Iligtas niyo ako! Iceberg! Ah! Ano meron? Suspended na raw yung klase. Wow, diba? Matapos ng mga paghihirap na pinagdaanan ko bago makapasok, saka lang kinansela yung klase. Langyang buhay naman to, oo. Mga 10 minutes ata bago ako makababa ng van, saka sila nagsuspend. Nakakabaliw, diba? Sinong di mababaliw doon? Kahit sino mababaliw sa sitwasyon na yun eh. Paano tong plates ko, Manong Guard? Paano tong plates ko, ha? Ha? Tumabi kang demonyo ka! Papasukin mo ako! Sa letrang G. Grabe! Grabe ba? Isipin nyo, dumating ako doon na ang daming dala, puro putik ang sapatos at pantalon, natuyuan na ng damit mula sa ulan dahil sa aircon ng van, stress na stress dahil sa kaba at taranta. Tapos ganun lang dadatnan ko. Yung emosyon ko ng panahon na yon ay parang alcohol sa pagbuksa ng germs. 0.1% thankful din yung 99.9 puro puot at galit na. Kasi naman, ang dami ring nasayang. Sayang sa pamasahe, sayang sa oras, sayang sa effort, sayang sa hininga, sayang sa sabon, sayang sa shampoo, sayang sa ulam, sayang sa bigas, sayang sa kuryente, sayang sa tubig, sayang sa kaluluwa, sayang sa buhay, sayang sa cotton buds. Lahat sayang! Sarap magwala dun mismo eh. Sino matapang dito?
Wala. Okay, bye. Pero ano pa magagawa ko? Nangyari na eh. So, para kumalma ako ng konti,